Ngayong araw nga ay natupad ang isa sa mga pangarap namin ng aking ate na magkaroon ng gulayan, magkaroon ng ganito kalawak na taniman kahit na isang araw man lang. Medyo tinanghali na nga po pala tayo ng gising at sa mga oras na to ay malapit na kami kung saan ay mamimitas kami ng mga fresh na gulay. Maaga na nga kaming sinalubong dito ni Kalani dahil nga kahapon ay napag-usapan na namin nasasabay niya kaming mamitas at pupunta dito sa taniman ni Kali. Hindi naman maitatanggi na sobrang excited kami sa mga oras na ito. Marahil sa mga oras na ito ay gumagawa muna si Kalilya nang siguro ay pagbabagingan niya ng kanyang mga pananim. At tignan nyo naman, napakaganda at napakalawak ng kanilang taniman. Isa din kasi sa mga pangarap namin ng aking ate na magkaroon ng sariling lupain at tataniman namin ng iba't ibang klase ng gulay. Napakarami nga nilang mga paninim na talong at yung mga iba nga ay sumasayad na. Bilib nga ako sa kanilang mga pananim. Hindi nga nila to ini-sprayhan ng chemical. At kung makikita ninyo yung mga pananim nilang talong, napakahitik sa bunga at malulusog pa. At sa mga oras naman na ito ay nagpunta muna ako sa taniman nila ng sitaw. Nakakaingit nga lang kasi nga ay hindi na nila kailangan bumili ng gulay. Pupunta ka lang sa kanilang bakuran at mamimili ka na lang kung ano ang gusto mong ulamin. At sa mga oras na ito ay kumukuha muna sila ate ng talbos ng kamote. Kita nyo naman napaka-green ng paligid at talagang mamamangha. Dahil halos lahat ng makita mo ay pwedeng kainin. Habang kumukuha sila ate ng talbos ng kamote, ay may nakita akong bunga ng kalabasa. At nga daw to ni Kalilya ng damit para kahit papano ay hindi pasukan ng insekto. At nakakabilib nga kasi kahit saan ka magpunta, ay may bunga ng talong at ito pa meron pang bunga ng kalabasa. Iba't ibang klase nga ng sitaw yung meron sila. Pero para sa akin, itong sitaw na native yung gustong gusto ko. Paborito ko kasing ulamin yan nung ako ay bata kasi nga ay mas madaling itanim yan kaysa sa mga nabibiling sitaw sa palengke. Kasama nga namin ang aking makukulit na mga pamangkin. At eto naman si ate, kumukuha pa rin ng talbos ng kamote. Bali habang binibidyoan ko nga siya dyan, napansin ko naman itong bunga ng kalamansi. Bali kumuha na nga lang din ako dito ng apat. Panghalo ko dun sa binili kong JP bagoong. Din kasi ng bagoong yung nilagang kamote. Ay kainaman nga kasi nga sobrang fresh na fresh sila. Mga oras na nga ito ay umiba naman kami ng pwesto. Kamamitas ng bulaklak ng kalabasa. Sarap nga din kasi itong ilawak sa dayang. Sayang nga lang kasi medyo konti pa yung bulaklak niya. Mga oras naman na ito ay busy ang aking mga pamangkin upang maghilap ng bunga ng bayabas para mamayang hapon ay libre na ang kanilang merienda. Bali nawili na nga din sila kaya ito ako nung nakita ko ay sinamahan ko na din. Tawa nga din ako sa mga oras na yan kasi nga akala ko amoy putok yung kilikili ko, yun pala ay bayabas. Nag-harvest na nga din si Kalilya ng mga pananim niyang talong dyan at tignan nyo naman ibang variety yung kanyang mga pinipitas, kulay green. Sobrang sagana nga din sila sa mga gulay at talagang maiinggit ka kasi nga ganito yung mga pangarap namin. Sobrang saya ko nga din sa mga oras na yan dahil nga dun sa probinsya namin ay hindi ko to nagagawa. Ang iniisip ko na nga lang sa mga oras na ito ay balang araw magkakaroon din tayo ng sarili nating lupain para makapagtanim din tayo ng sarili nating gulay. Dumako naman tayo dito sa pamimitas ko ng mga cherry tomatoes. Sayang nga lang din kasi yung mga iba ay napapabayaan na. Dali lang din kasi talagang mahinog itong mga kamatis. At kapag hindi ka nga nakabisita dito ng isang araw ay mabubulok sila agad. Yung iba nga din kasi ay kinakain na lang din ng mga ibon. Na minsan ay hinahayaan na nga lang ni Kalilya. Matulong din kasi yung mga ibon kapag kumakain sila ng prutas. Ngayon mga kinakain nilang prutas ay dinudumi lang din nila. Kailangan din kasi yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga pananim na prutas. Kasi nga yung dumi nila ay may mga buto at yun ang nagiging binhi. Sa mga oras naman na ito ay pinutol naman namin itong puno ng malunggay. Gusto nga kasi namin kumuha ng mga talbos. Kaso nga lang yung mga talbos niya ay sobrang tataas at hindi namin maabot. Okay nga lang kasi sobrang dali nga lang din itong umusbong. Kaya kahit putulin mo ay tutubo din agad. At sa wakas ay natapos na din kami mamitas ng mga gulay. Alas 12 na din kasi sa mga oras na ito. At talagang sobrang dami na din namin na-harvest. Siyempre maraming salamat sa ating Panginoon. Dahil sa pananalig natin sa Kanya, ay hindi niya tayo pinapabayaan sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Maraming salamat din po sa inyo. Dahil kayo ng mga nanonood ang inspirasyon namin lahat.